Magandang araw sa ating lahat. Para sa mga nais mag-avail at magkaroon ng kopya ng aming PowerPoint presentations, kasama ang daily lesson plan, summative at term exam, mag-message lamang sa aming Facebook page sa link na makikita sa comment section. Ang ating tatalakayin sa Session 4 ay tungkol sa kahalagahan at implikasyon ng arbitral ruling mula sa legal na pasyatungo sa responsibleng pag-anawa, pagpapasya at mapayapang tugon. Bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng balik-aral sa pamamagitan ng four-corner check, kung saan pipiliin ninyo ang pinakamalapit sa pahayag na ang ruling noong 2016 ay tungkol sa interpretasyon at aplikasyon ng UNCLOS at hindi simpleng pagpapasya kung kanino ang pagmamay-ari ng lahat ng ILA. Pumili ng sagot mula sa soberanya, maritime entitlements, UNCLOS, o arbitration at ipaliwanag ang inyong dahilan sa isang pangungusap. Sa araling ito, inaasahang masusuri ninyo ang kahalagahan ng ruling sa karapatang pandagat, kabuhayan, kapaligiran, at ugnayang panlabas. Makabubuo rin kayo ng evidence-based policy brief tungkol sa mapanagutang tugon ng bansa at maipapakita ang pananagutan, paggalang sa pandaigdigang batas, at mapayapang pakikipag-ugnayan. Simulan natin sa pag-unawa kung ano ang arbitral ruling. Ang arbitral ruling ay formal na pasya ng isang tribunal sa isang legal na alitang isinumite sa arbitration. Sa kasong ito, sinuri ng tribunal ang mga usapin tungkol sa interpretasyon at aplikasyon ng UNCLOS. Suriin natin ang saklaw ng ruling. Sinuri ng tribunal ang legal na batayan ng ilang maritime entitlements at gawain sa dagat sa ilalim ng UNCLOS. Mahalaga ito dahil ipinakita ng ruling kung paano ginagamit ang international law sa pagsusuri ng maritime claims tulad ng territorial sea na 12 nautical miles, exclusive economic zone na 200 nautical miles, at continental shelf. Ngunit may mga limitasyon din ang ruling. Hindi inatasan ng tribunal na magpasya sa soberanya o magtakda ng maritime boundary. Kaya hindi dapat ipakahulugan ng ruling bilang isang simpleng desisyon tungkol sa territorial sovereignty. Isang mahalagang tandaan na ang saklaw ng isang legal na pasya ay dapat basahin ayon sa mismong mandato ng tribunal. Tinalakay rin ang historic rights at UNCLOS. Ayon sa award noong July 12, 2016, walang legal na batayan ang pag-angkin ng historic rights sa mga yaman sa loob ng 9-dash line kung salangat ito sa maritime zones na itinakda ng UNCLOS. Ipinakita nito ang kahalagahan ng legal framework ng UNCLOS sa pagsusuri ng maritime claims. Naging malinaw rin sa ruling na hindi lahat ng enyong dagat ay pare-pareho. Sinuri ng tribunal ang katayuan ng ilang maritime features sa Spratlys Islands at ang kakayahan ng mga ito na bumuo ng maritime zones. Ang Small Rock ay hindi bumubuo ng maritime zone. Ang reef at island ay maaring bumuo ng territorial sea o lahat ng maritime zones, habang ang low tide feature ay hindi bumubuo ng maritime zone. Pag-usapan naman natin ang maritime entitlements. Ang maritime entitlement ay legal na karapatang maaring magmula sa isang coastal state o maritime feature sa ilalim ng UNCLOS, kung saan ang lawak at uri nito ay nakabatay sa katangian ng lugar at sa mga tuntunin ng international law. Halimbawa, ang EEZ ay maaring umabot hanggang 200 nautical miles mula sa baselines kung saan may sovereign rights ang coastal state sa likas na yaman. Samantalang ang continental shelf ay maaring lumabas hanggang sa natural extent nito. Tingnan natin ang epekto sa kabuhayan. Mahalaga ang ruling sa mga usaping may kaugnayan sa paggamit at pangangalaga ng yamang dagat. Ang malinaw na pag-anawa sa maritime rights ay maaaring makatulong sa pagsusuri ng mga patakarang nakaapektakto sa mga mangingisda at iba pang umaasa sa dagat. Kabilang din dito ang protection sa karagatan. Tinalakay rin sa arbitration ang mga panganib sa marine environment at pinsalang maaaring idulot ng ilang gawain sa dagat. Ipinapakita nito na ang maritime issues ay hindi lamang tungkol sa teritoryo o yaman, kundi pati sa pangangalaga ng karagatan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang legal na saligan ng karapatang pandagat. Nagbibigay ang ruling ng mahalagang legal na batayan sa pag-unawa sa maritime entitlements ng Pilipinas. Dahil dito, mas malinaw na masusuri ang mga claim at gawain sa dagat gamit ang mga tuntunin ng UNCLOS. Isang mahalagang tandaan na ang legal na batayan ay mahalaga sa pagbuo ng matibay at responsibleng posisyon sa usaping pandagat. Umakma rin ito sa ruling at ugnayang panlabas.
Ang ruling ay bahagi ng mas malawak na usapin ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Kasabay ng pagtatanggol sa karapatang pandagat, mahalaga rin ang diplomasya, kooperasyon, at mapayapang pagharap sa tensyon. Upang ilapat ang ating natutuhan, suriin natin ang sitwasyon. Isang grupo ng mga mangingisdang Pilipino ang umaasa sa isang bahagi ng dagat para sa kanilang kabuhayan. Ngunit may naiulat na tensyon sa lugar, kaya kailangang bumuo ng tugon na isinasaalang-alang ang batas, kaligtasan, kabuhayan, at pangangalaga sa karagatan. Tutukuyin natin ang pangunahing issue, ang legal na batayan na dapat isaalang-alang at ang mapayapang tugon na maaring gawin. Para sa ating pangunahing gawain, gagawa tayo ng policy brief. Bubuo ang bawat isa ng isang pahinang policy brief tungkol sa isang napiling maritime issue gamit ang legal na batayan at ebidensya upang makapagbigay ng practical, balancing, at mapayapang rekomendasyon. Kailangang nilalaman nito ang issue, batayang legal, dalawang ebidensya, posibleng tugon, pakinabang, panganib, at rekomendasyon. Sa pagbuo ng dokumentong ito, susundin natin ang hakbang mula ebidensya patungo sa rekomendasyon. Magsisimula sa issue, pupunta sa batayang legal, maglalagay ng ebidensya, titingnan ng posibleng tugon, at magtatapos sa rekomendasyon. Ang bawat rekomendasyon ay kailangang may malinaw na ugnayan sa legal na batayan at ebidensyang ginamit. Bago ipasa ang inyong gawa, magkaroon ng check bago ipasa at tiyaking tumpak ang pagsusuri sa issue. Wasto at angkop ang batas at ebidensya. Lohikal at practical ang rekomendasyon. Nirerespeto nito ang kapayapaan at international law at malinaw at organisado ang pagkakasulat. Bilang pagtatapos at pagpapakita ng isang mapanagotang tugon, kumpletuhin sa isang pangungusap ang pahayag ukol sa kung ano ang dapat nakatangian ng isang mapanagotang patakaran gamit ang inyong natutuhan tungkol sa batas, ebidensya, kabuhayan, kapaligiran, at kapayapaan.